Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang Key Challenges for the Future of ASEAN o ang mga mahahalagang hamon ng Association of Southeast Asian Nations sa hinaharap. Bagamat na itatag ang ASEAN upang itaguyod ang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa rehiyon, hindi maiiwasan ang iba't ibang suliraning dulot ng pagbabago sa politika, ekonomiya at pandaigdigang ugnayan. Alamin natin kung ano-ano ang mga hamong ito at kung paano nakaaapekto ang mga ito sa pagkakaisa at kinabukasan ng ASEAN bilang isang regional na samahan. Kung handa ka na, simulan na natin. Ang pangunahing layunin sa pagkakatatag ng ASEAN ay isulong ang paglago ng ekonomiya, kapayapaan at katatagan ng rehiyon, aktibong pagtutulungan at tulong sa isa't isa sa mga bagay na magkakaparehong interes ng mga miyembro. Sinisikap din ng ASEAN na mapanatili ang malapit at kapakipakinabang na pakikipagtulungan sa mga umiiral na regional at international na organization na may magkakatulad na layunin. Ang ASEAN ay kumikilos sa ilalim ng 6 na pangunahing prinsipyo. 2 sa mga ito ay ang paggalang sa isa't isa para sa kalayaan, soberanya, at integridad ng teritoryo at ang hindi pakikialam sa mga panloob na gawain ng mga kasaping bansa. Sa paglalakbay patungo sa katuparan ng adhikain ng ASEAN, hindi maiiwasan ang mga hamon sa hinaharap. Ilan sa mga tinukoy na hamon ay ang sumusunod. Isa sa mga hamon na matagal nang kinakaharap ng ASEAN ay ang kawalan ng tagapamagitan na makapagpatuloy sa samahan. Kulang din ang ASEAN ng matibay na institusyon upang matiyak ang tagumpay ng pagpapatupad ng mga kolektibong desisyon nito. Ang pagpapangkat ay nahaharap sa isang malaking hamon sa gitna ng estratehikong competition para sa impluwensya sa Asia-Pacific sa pagitan ng Estados Unidos at China. Habang pinapataas ng US at China ang kanilang estratehikong tunggalian at nagsisimula ng isang bagong Cold War, ang ASEAN ay nakakulong sa isang estratehikong tug-of-war na maaring mag-destabilize sa buong rehiyon kung mabibigo itong maayos na pamahalaan ang geopolitical challenge. Ang mga bansang kasapi ng ASEAN ay may posibilidad na magkaroon ng magkakaibang interes at prioridad. Ang bawat miyembro ay nahaharap sa kani-kanilang natatanging panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitikang hamon. Dahil dito, ang bawat bansa ay napipilitang tumuon sa pagtugon sa sarili nitong mga panloob na gawain. Ang labis na pagbibigay diin sa domestic affairs ay maaaring makaapekto sa kapakanan ng ASEAN sa kabuuan. Ang ASEAN ay hindi rin malaya sa panloob at panlabas na mga hamon sa seguridad. Sa loob ng rehiyon, may mga hindi pagkakaunawaan at salungatan. Sa labas naman ng rehiyon, may mga seryosong hamon hinggil sa alitan sa teritoryo sa South China Sea at iba pang alalahanin tungkol sa papel at kaugnayan ng ASEAN sa rehiyon. Bukod dito, ilan pa sa mga kinakaharap na hamon ng ASEAN ay ang mga isyu ng katiwalian, pagbabago ng demograpiko, hindi pantay-pantay na pag-unlad ng lipunan, pagkakaiba sa pag-unlad ng ekonomiya at paggamit ng teknolohiya, pagkasira ng kapaligiran, at iba pang isyong may kaugnayan sa politika. Sa kabuuan, makikita natin na ang ASEAN ay patuloy na humaharap sa iba't ibang hamon na sumusubok sa pagkakaisa at kakayahan nitong mamuno bilang isang regional na samahan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kooperasyon, dialogo, at sama-samang pagkilos ng mga kasaping bansa, may kakayahan ng ASEAN na harapin at mapagtagumpayan ang mga hamong ito. Ang pag-unawa sa mga hamon ng ASEAN ay mahalaga hindi lamang para sa mga leader ng rehiyon, kundi pati na rin sa mga mamamayan, lalo na sa kabataan, na siyang magiging bahagi ng hinaharap ng Timog Silangang Asya. At dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa Key Challenges for the Future of ASEAN or mga hamon sa ASEAN sa hinaharap. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.